Kaibigan, sa oras na ito, narito na naman tayo upang pag-aralan ang mga ginintuang salita ng ating makapangyarihang Diyos sa lahat. Dalangin namin na ikaw ay nasa mabuting kalagayan sa magitan ng biyaya ng ating Panginoong Diyos. Purihin siya sapagkat tunay na nararanasan natin ang kanyang patuloy na gabay, biyaya at katotohanan na ating pinapag-aralan linggo-linggo. Lalo tayong lumalakas, kaibigan, sa pananampalataya. Kaya huwag kang bibitiw sa ating pag-aaral linggo-linggo sa kanyang mga salitang patuloy na subaybayan ang programang ito, Oras ng Pag-aaral, sa magitan ng Hope Channel Philippines. Ito po ang iyong lingkod, Pastor Ray Urbi, bilang facilitator sa ating pag-aaral ngayong oras na ito. Binabati kong lahat ng mga viewers natin sa may Armona, California Church, Florida, sa may Australia, Canada, sa may Lagro Church, ganun din sa may Sampaloc, sa may Baclaran, sa may Tawi-Tawi, sa may Dipolog, sa may Zamboanga, Mindanao, sa may Apari, Alakapan, Ballesteros, sa may Aritao, may Ifugao, ang mga Sabbath School teachers and superintendents sa may gaganapin na dito sa Southern Luzon Mission. At sa lahat na di ko pa nabanggit, kaibigan, maging saan ka man ngayon. Kaawaan-kawa ng ating Panginoong Diyos. At ako'y nagpapasalamat sa mga nagsusulat sa mga comment section natin. At ganun din, nagbabahagi upang patuloy na mas marami pa ang mababahagian at mabiblessed sa programang ito. At dalangin namin na kayo ay lalong palalakasin ng ating Panginoong Diyos. At ganun din, meron na tayong downloadable outline, makikita nyo dyan sa baba, para maaari ninyong masundan sa inyong pagtuturo, sa inyong pagsishare, at mismong papag-aralan ng ating pinag-uusapan at tatalakayin sa oras na ito, mga kaibigan. At dati-dati ay makakasama natin dito sa studio ang mga guwapong manggagawa ng Panginoong Diyos. At ang una dito ay si Pastor Joel Abunales. At nakikita natin na patuloy siyang may programang Dear Pastor. Kumusta, Pastor Joel? Maraming salamat, Pastor Ray. At ako'y natutuwa muli na makasama ko kayo ni Pastor Jerry sa ating pong oras ng pag-aaral. Binabati ko lahat ng mga nanonood po sa atin. Nag-check po ako from time to time ng ating pong YouTube. Napakarami ng mga bumabati po sa atin. Pero nais ko pong magbanggit ng ilang mga pangalan. Hindi ko mapigil yung aking sarili. Ilaw niyo po kasi iba talagang lumalapit. Pastor, ako'y inyong pakibati. Ako'y nanonood. Pakiabot ng aking pagbati sa inyong mga kasama kay Pastor Ray at kay Pastor Jerry. Una dito ay nais kong batiin dyan si Cora Hernan at si Rose Derecho. Kabading church sila sa Antipolo. Sila po ay nanonood sa atin regularly, sabi po nila. At kay Brother Boyet, dyan po sa may Montalban Church. At kay Levi Sagun, nanonood dyan sa atin from Muntinlupa District. At ganoon din dyan sa mga Taguig, sa North Taguig, ang C5 Church, sa pangunan ng Sabbath School Department po nila ni Sister Richelle Pacot. Welcome po sa ating oras ng pag-aaral at pinapalabas nila yung ating programa, Pastor, sa kanila pong live. At ganoon din si, nag-message to sa akin personally, si Enrique Sr. from Misamis Oriental. Pakibati daw po natin siya at nais ko siyang banggitin, Enrique Sr. Welcome po. Ganon din si Kagawad Sara Escosora dito sa Barangay 37 around sa atin. Hello po, Kagawad. Welcome at lagi daw po siyang nanonood talaga sa atin. Ganon din sa North Taguig Central sa pangunguna ni Sister Lina, kanilang Sabbath School, kay Brother Vince, ayan, kay Sister Yomi Flora at ganon din kay Nonata Thompson na nanonood po sa atin sa Australia. Welcome na welcome po kayo sa ating pong programa at pagpalain po ang inyong panonood. Alright, ang pangalawang makakasama natin dito sa studio ay walang iba. Hindi si Pastor Jerry Stabilio, siya po ang ating Stewardship Director dito po sa North Philippine Union Conference. Kumusta kayo, Pastor Jerry? Magandang araw po sa inyong lahat at tayo po muling pinagpala sa araw na ito na tayo magkakasama sa pag-aaral po ng mga leksyon na inilaan sa atin ng ating pong World Church. Nais ko rin po palang bumati, Pastor Ray, Nais kong batiin ang pamilya ni Brother Rene and Sister Maripel Labaco dyan po sa Villamor Air Base. Palain kayo ng Panginoon sa inyo pong pakikinig at panonood pala ng ating pong
programa ngayon. Ganon din si Roger Villanueva ng Pook Santa Rosa, Laguna. Meron din tayong kapatid na nag-request din ng greeting from Vienna, Austria, si Jojo Balleser. Siya po ay taga Bukal, Maragondon, Cavite. At ganon din si Ate Helen de los Santos at ang kanyang buong family sa USA. Yung po mga kapatid natin na dinalo natin dyan sa Lukban, nagpapabati po si Sister Nida Belos, Sami and Noemi Cadaw, at ganoon din si Belen Cadaw and Linda Prudente. Pagpalain kayo ng Panginoon sa inyong pagsubaybay. Si Dr. Lovelyn Lorin, siya po ay nagre-review ngayon at nanais na siya maipag-pray din natin, Pastor Ray. Ganon din si yung pong mga kapatid natin dyan sa Silang, sa Legend Smile Dental Clinic. Sila ho ay humihingi rin ng prayer, si Dr. Brian and Jimema Sulit. Pagpalain po kayo sa inyong pagsubaybay at salamat sa inyong panunood sa ating pong oras ng pag-aaral. Maraming salamat sa ating pagpapatuloy, kaibigan. Nais kitang anayahan sa maikling panalangin. O Panginoon Diyos, narito ang bawat isa sa amin upang pag-aralan ang iyong banal na salita. Pagpalain ang bawat isa sa amin na nawa ang karunungan ng langit, ang aming maranasan at ang ministeryo ng Banal na Espiritu. At ganoon din, Panginoon Diyos, patawarin kami sa aming mga kasalanan. Ganoon din po ang pagpapatawad namin sa mga nagkasala sa amin. Ito hiling namin sa pangalan ng aming Panginoong Jesus. Amen. Ang ating temang pinapag-aralan ngayong trimestre ay patuloy tayong nag-umpisa ba. Noong Enero hanggang Marso tayo matatapos. Ang pamagat nito ay ang mga awit dito sa ating Bible Study Guide. At patuloy nating matatagpuan dito sa Aklat ng Awit ang tagpuan ng Diyos sa tao, sa puso. At pag-aralan natin na napakarami ang pagpapahayag ng panalangin, kagalakan, daing, papuri, at ganun din ang pagtitiwala at pag-asa sa mga pangako ng ating Panginoong Diyos na siya ay hindi nagpapabaya kailanman, kaibigan. Kaya ang ating pang-11 na paksa na ating pag-aaralan ngayong linggo ay may pamagat na nananabik sa Diyos sa Zion. At ang talatang sa uluhin ay matatagpuan sa Awit 84, versikulo 2. Ito ang sinasabi, ang kaluluwa ko'y nananabik, oo, nanghihina para sa mga bulwagan ng Panginoon. Ang puso ko't laman ay umaawit sa kagalakan sa buhay na Diyos. Ngayong linggo, ito ay patuloy nating pinapag-aralan na ang ibig sabihin ng Sion sa Aklat ng Awit. Ano-ano ang kanyang espiritual na kahulugan at kahalagahan sa Diyos at sa atin bilang isang mananampalataya, kaibigan. Ano ang pag-asang iniaalok ng salitang Sion sa ating buhay Kristiyano. Kaya tatalakayan natin ang 3 punto na may papaliwanag sa oras na ito na sa kabuuan ng ating leksyon. Papaliwanag ng aking mga kasama dito na ang 3 punto na ito ay una, Zion represents God's presence in the sanctuary. Ang pangalawa ay Zion represents God's presence in Jerusalem. Ang pangatlo ay Zion represents God's presence in the world. At ang unang punto ay papaliwanag sa atin ni Pastor Joel kung ano ibig sabihin ng Zion represents God's presence in the sanctuary. Pastor Joel. Yan, maraming salamat Pastor Urbi. Itong ating pag-aaral tungkol sa about sa Sion or Zion, ito ay ginamit na 150 times sa Biblia at ito ay ang ibig sabihin nito ay monument, fortification. Pero tatandaan natin sa ating pag-aaral nitong Zion na ito, hindi lang siya specifically located sa isang place, kundi ito ay merong hindi lang siya geographical in context, kundi siya rin ay
politics and theology. So ilang elements yan ating babanggitin sa atin pong pag-aaral. So sa ibang mga talata sa aklat ng mga awit, ito ay specifically na nagre-refer sa Jerusalem itself, yung lugar. At tatandaan natin, hindi nakakonfine ang Diyos sa iisang bundok lamang, sa iisang lugar. Hindi siya limited sa isang lugar lamang. Kaya ito ang unang puntos natin na mahalagang pag-aralan na nandito yung presensya ng Diyos. And that is why yung Zion represents God's presence in the sanctuary. At tunghayan natin mula sa aklat ng mga awit. Bakit ginamit ito? Bakit gaano kahalaga na nandun yung presensya ng Diyos sa ating mga pagsamba, sa ating mga fellowship, at dito sa aklat ng awit, kaya yung sa talatang saluhin palang pastor, nagnanais, parang nananabik talaga yung salmista sa presensya ng Diyos. Na ito din dapat yung maging awit ng puso natin na instead na mag-desire tayo ng mga bagay sa sanlibutan, i-desire na natin or nasain na natin yung presensya ng Diyos sa ating buhay. Kasi napaka-importante niyan, yung presensya ng Diyos. Yung kahit yung sabihin na natin, Pastor, yung bundok or yung Sion itself, kung wala ang presensya ng Diyos dyan, baliwala rin. Kahit saang lugar, kahit sabihin pa natin napaka-importante o mahalaga, as long as walang presensya ng Diyos dyan, hindi magiging makabuluhan yung lugar na yun. Ganun din, yung presensya ng Diyos sa sanctuaryo. So alam naman natin sa pag-aaral natin ng Biblia, ang sanctuaryo ay tinatawag natin, diba? Yung Exodus 20 verse 8, make me a sanctuary that I may dwell in them. So nandoon ang Diyos, nandun yung kanyang presensya. Makikita natin yan, Pastor. Basahin po natin sa mga awit 84. Ang talata po ay 1 hanggang 2. Napakaganda ng tahanan mo, O Panginoon, ng mga hukbo. Ang kaluluwa ko'y nananabik, nanghihina para sa mga bulwagan ng Panginoon. Ang puso ko't laman ay umaawit sa kagalakan sa buhay na Diyos. Nandun yung presensya ng Diyos, Pastor. Kumbaga, ang sanctuaryo na nandun yung presensya ng Diyos, napaka-unique ng place na yun. Napaka-unique ng lugar na yun. Kung nasaan ang presensya ng Diyos, nandun yung power, nandun yung beauty, nandun yung uniqueness. Kaya yung sanctuaryo, yung pag maging sa church natin, sa ating kapanahunan ngayon, kung nandoon yung presensya ng Diyos, tayo nagsasama-sama doon, nadadama natin yung presensya ng Diyos. Ganon din yung salmista. Siya ay nananabik lagi na pumasok sa sanctuaryo kasi nalalaman niya na nandun yung presensya ng Diyos. And also, at the same time, Pastor, kapag nandun yung presensya ng Diyos, parang you're trying to behold God's glory or His face. Tunghayan natin yan, Pastor, sa mga awit 27:4 at ganon din sa mga awit 63, ang talata ay 2. Isang bagay ang hiningi ko sa Panginoon na aking hahanapin, na ako'y makapanirahan sa bahay ng Panginoon sa lahat ng mga araw ng aking buhay, upang mamasdan ang kagandahan ng Panginoon at sumangguni sa kaniyang templo. Diba? Kung paano nagnanais, Pastor, ang salmista. May satisfaction, parang ganito. Ang presensya ng Diyos ay nagbibigay ng satisfaction sa kanyang mga anak. Kailong talaga natin yung presensya ng Diyos. Further reading, Pastor, 63 verse 2. Sa gayo'y tumingin ako sa iyo sa santuaryo na minamasdan ang kapangyarihan at kaluwalhatian mo. Yun. Ang salmista, wala siyang ibang nakikita na parang satisfaction ng buhay, presensya ng Diyos, kundi nandun sa sanctuaryo. Sa ibang mga talata, di ba? May babasa pa tayo na I was glad when I heard na siya'y iniimbitahan sa sanctuaryo. Kaya napaka-importante, mga kapatid at mga kaibigan, yung gathering natin sa ating mga sanctuaryo dito sa lupa, yung ating pagsasama-sama, kasi may common perception tayo na nandun yung presensya ng Diyos. Gaano kahalaga? Ito yung tanungin natin sa ating mga sarili. Gaano kahalaga na yung presensya ng Diyos ay nandoon sa sanctuaryo? Hindi kaya pag yung presensya ng Diyos ay laging invited, even sa tahanan natin, Pastor, pag nandun ang presensya ng Diyos, nandun lagi yung kapayapaan, pagkakaisa, yung harmonious relationship na papanatili. Ganun din sa church, pag nandun yung presensya ng Diyos, kaya ito yung sa Zion nire-representahan niya yung presensya ng Diyos sa sanctuaryo kasi doon natin makikita yung mukha ni Jesus. Doon natin makikita yung
hindi matutumbasan na kaligayahan. Kaya ako, Pastor, sa atin, bilang trabaho natin, mga manggagawang pastor, alam nyo, kahit kayo po, bilang mga direktor, nakakarating kayo sa iba't ibang lugar dito sa Northern Luzon, mapapansin ninyo, Pastor, kahit sobrang pagod na ninyo, pero pag nandun tayo galing sa paglilingkod sa sanctuary, iba yung satisfaction na binibigay. Iba yung kahit sobrang pagod ka, pero naramdaman mo na nandun yung presensya ng Diyos. Iba yung satisfaction. Yan. Kaya mga kapatid, iba yung satisfaction na ibinibigay ng presensya ng Diyos sa buhay natin. Ano pa pwede natin makita dito sa sanctuaryo na nire-representa ng Zion, matatagpuan natin yung tinatawag natin dito yung pagpupuri at lakas dito sa mga awit 84, ang talata ay 4 hanggang 5 at 12. Mapalad silang naninirahan sa bahay mo na laging umaawit ng pagpupuri sa iyo. Mapalad ang mga tao na ang mga kalakasan ay nasa iyo, na ang mga daan tungo sa Sion ay nasa kanilang puso. O Panginoon ng mga hukbo, mapalad ang taong nagtitiwala sa iyo. Di ba? Mapalad. Amen. At tinatawag doon yung concept dito. So, ang sanctuary is a place na nandun na nano-nurture yung relationship natin. Kaya tinawag, pag sumasamba tayo, may fellowship tayo with other believers, hindi lamang natin nararamdaman yung presensya ng Diyos sa ating personal na buhay, kundi yung presensya ng Diyos sa buhay din ng mga kapatiran. Lalo pag nakikita natin sila, na masaya din sila, doon nano-nurture, nagbibigay ito sa worshipers like us, ng tinatawag natin na glimpse ng glories ng kingdom. At kung ano yung mararanasan natin pag dumating ang Panginoon dun sa kanyang kaharian na inihanda sa atin. So, dun sa binasa ni Pastor kanina, nandun yung dinidescribe yung radiance ng glory ng sanctuary. Sino ang tumatanggap nito? Unang-una, yung mga naglilingkod doon sa sanctuaryo. Pangalawa, yung mga papunta doon sa sanctuaryo, mayroong journey papunta doon at hanggang doon sa kaduluduluhang bahagi ng sanlibutan kung saan nandoon merong presensya ng Diyos. And dito sa aklat ng mga awit na nire-recognize nito na ang righteous, kapag na-behold niya or nakita niya yung presensya ng Diyos, matatagpuan dito yung lakas. Kaya hindi natin pwedeng sabihin, Pastor, na may isolation. Dito lang ako, may ganyan, lalo ng COVID. Dito lang ako, hindi ko kailangan ng ibang mga tao. Hindi ko na kinakailangan pumunta dyan. Pero dito sa aklat ng awit, Pastor, tinuturuan tayo na maki-fellowship tayo with other believers dun sa sanctuary kasi nandun yung presensya ng Diyos. Well, anyway, kahit saan naman nandun yung presensya ng Diyos. Pero dito, sa tinuturo ng nire-representahan yung presensya ng Diyos, nano-nurture yung faith natin. Can you imagine yourself na wala kang social life? Na walang ibang mga fellow believers na, ako masaya kaya ako pag may nakikita ako Sabado, yung mga kapatiran, sama-sama naming nadadama yung presensya ng Diyos. Nag-uusap. So it means to, di ba nag-uusap? So it means to say, pag nandun yung presensya ng Diyos, we find strength. Pag nandun yung presensya ng Diyos, we find comfort. Yeah? Kaya may mga kapatid, may mga testimonies na sobrang pagod nila, buong week, may rejection sa work nila, may rejection sa family nila. Then every time na nandun sila sa sanctuaryo ng Diyos, midweek, Vesper, Sabbath, nararamdaman nila yung acceptance ng Diyos. So, ibig sabihin, kung nandun yung presensya sa sanctuaryo, dapat dun din lagi, regularly, diba? Sinuturo naman ng Hebrews yan, huwag natin kakalimutan yung ating mga pagtitipon. Lalong sa sanctuaryo kasi nandoon yung presensya ng Diyos. So kaya lagi mag-thrive tayo, i-desire lagi natin na hanapin ang presensya ng Diyos sa sanctuaryo kasi sa ating pag-aaral, Zion represents the presence of God in the sanctuary. Napakaganda. Purihin ang Panginoon Diyos, kaibigan. Nagpapatunay na ang isang mananampalataya, kung hahanapin mo ang Zion, ay pupuntahan mo ang kanyang santuaryo dahil inilaan yan. Nasaan ang santuaryo ngayon? Ibig sabihin, nasaan ang santuaryo ngayon? Nasa lupa, sa magitan sa mga simbahan natin, Pastor Jerry. Na kung ang mga ito ay nananabik ka na sasamba sa Panginoong Diyos, oo, pwede rin sa bahay, pero meron tayong sinasabing inilaan na para sa Panginoon, para hanapin siya doon sa ating simbahan. At doon natin matatagpuan ang presensya ng Panginoon Diyos at doon natin purihin, matatagpuan natin ang kagalakan, matatagpuan natin ang comfort, matatagpuan natin ang lakas
ng ating pananampalataya. Kaya purihin ang Panginoong Diyos na ang bawat isa sa atin ay naghahanap, nananabik sa presensya ng Panginoong Diyos doon sa santuario. Kaya huwag tayong patagal-tagal papunta sa santuario. Sa simbahan. Pa-late tayo. Ay, nako. May 7-Eleven na sinatawag nila, mga kapatid, na mga mananampalataya. Ay siya. Ay 7 araw na Adventista. Pero pag sa ika-7 araw na, alas 11 na, sumisimba. Ay matagal yan. Dapat alas 8:30, nariyan ka na, kaibigan, para sambahin ang Panginoon Diyos. Kasama mo ang mga kapatiran para maramdaman mo ang lalo pang tuwa na pupuri sa ating Panginoon Diyos. Kaya maganda ito. Ang Sion ay kumakatawan sa presensya ng Diyos doon sa simbahan o kaya sa santuario, kaibigan. Ang pangalawa nito ay papag-aralan natin kung ano ibig sabihin ng ang Sion ay kumakatawan sa presensya ng Diyos sa Jerusalem. At ito'y papaliwanag sa atin ni Pastor Jerry. Pastor Jerry. Okay, maraming salamat Pastor Ray. At ganoon din kay Pastor Joel sa pag-i-elaborate o pagpapalawak ng ating unang punto na ang Sion ay kumakatawan sa presensya ng Diyos sa sanktuaryo. Bago yung aking point ay nais kong sabihin para sa ating mga kapatid na ang sanktuaryo talaga ay sadyang inilaan ng Diyos sa bayan ng Israel nung araw upang doon ay makatagpo siya. No? Yun po ay kinakatawanan talaga ng kanyang presensya. Because God is a relational God. Ano? Amen. Siya ay Diyos na mahilig makipag-isa sa mga tao, bagamat napapalayo ay gusto ng Panginoon na tipunin ang kanyang bayan at walang iba kundi ang sanktuaryo. Doon sila nag-iisa ng Panginoon dahil nandoon ang covenant. No? So ngayon ay ang Sion ay kumakatawan sa presensya ng Diyos sa Jerusalem. Mga kapatid, ito po ay ang isang description kung paanong ang Sion ay naging bahagi ng maimportanteng lugar para po sa manunulat ng mga awit. No? So ito po ay nasa ating leksyon, ang lokasyon ng bundok ng Sion. Sa Jerusalem po yon na may kaugnayan sa bundok ng Muraya. Ito po ay mayroong importanteng theological significance. Ito po ay sinakop ni Haring David, ang bundok po ng Sion, na ito po ay mababasa natin sa unang Kronika 11:5-7. No? Sa unang Kronika 11:5-7. Ito po ay nais kong basahin. No? Doon muna sa 4, sa 4. Si David at ang buong Israel ay pumunta sa Jerusalem na siyang Jebus, na kinaroroonan ng mga Jebuseo, ang mga naninirahan sa lupain. At sinabi ng mga naninirahan sa Jebus kay David, ikaw ay hindi makapapasok dito. Gayon may sinakop ni David ang muog ng Sion na ngayoy lungsod ni David. Sinabi ni David, sino mang unang sumalakay sa mga Jebuseo ay magiging pinuno at kapitan. Si Joab na anak ni Seruia ay unang umahon kaya't siya'y naging pinuno. At si David ay ninirahan sa bundok kaya't kaniyang tinawag iyon na lungsod ni David. So nasakop po na ito pong tinatawag na Sion ay nasakop ni Haring David. Na ito pong Sion ay medyo may kaliitang lugar na isang burol na tinatawag po na lungsod nga po ni David. Doon po sa bandang Hilaga, mga 600 metro ang layo, mga minamahal, ay nakatayo po doon ang bundok Muraya, kung saan si Isaac ay inihandog bilang hain. Yan po ay mababasa ninyo sa Genesis 22:1-12, para ho sa reference po natin. So yun po ay napaka-significant po noon, no? Kung ating maalaala po, dito rin ang anghel ng Panginoon ay tumayo sa tabi ng giikan ni Arawana, ang Jebuseo, at napatigil sa gitna ng pagwasak sa Israel bilang bunga po ng kasalanan ni David na nagtangkang magsagawa ng census
salungat po sa kalooban ng Diyos. Hindi po siya kinalugdan. Mababasa po natin yan sa 2 Samuel 24:16. Pakibasa nga, Pastor Ray. Nang iunat ng anghel ang kanyang kamay paharap sa Jerusalem upang wasakin ito, kinalungkot ng Panginoon ang kasamaan at sinabi sa anghel na gumagawa ng pagpuksa sa bayan, "Tama na, ngayon itigil mo na ang iyong kamay." At ang anghel ng Panginoon ay nasa may giikan ni Arowana na Jebuseo. Yun po mga minamahal. So yun po yung tala sa banal na kasulatan, yun po yung description. Kaya kasunod po nito, mapapansin niyo na ito pong lugar na ito ay binili po ni David, ang giikan, at nagtayo ng altar para sa Panginoon doon. At bilang pagbabayad sala para sa kanyang mga kasalanan, nagbigay ng mga handog na susunugin at mga handog tungkol sa kapayapaan sa Panginoon. Yan ho ay inyong mababasa, ating mababasa po yan sa pangalawang Samuel 24:25 na ang sinasabi po doon, at nagtayo roon si David ng isang dambana sa Panginoon at nag-alay ng mga handog na sinusunog at mga handog pangkapayapaan. Sa gayoy, dininig ng Panginoon ang mga dalangin para sa lupain at ang salot ay lumayo sa Israel. Yan din ay inyong pwedeng basahin sa unang Kronika 21:15 hanggang 30 bilang isang referensya. Kalaunan po, ang templo ni Solomon at ang mga gusali nito ay itinayo din po sa lugar ding ito. Mababasa po ninyo sa 2 Chronicles 3:1. Ang lungsod po ng Jerusalem ay umaabot sa hilaga at nasasakop ang banal na bundok. At ang kalaunan, ang pangalang Sion ay naging bahagi po ng Temple Mount. Kaya po tinatawag na Mount Zion. Gaya ng nakikita natin sa mga awit na ating pong pinag-aaralan this week, mga minamahal, madalas na ang Sion ay tinutukoy po ang lungsod ng Jerusalem. Ito po ay sa kabuuan. Ayan. Yun po yung binabanggit po kanina ni Pastor Joel, na hindi lang po basta yung Sion, kundi yung buong sakop po ng bundok o ng buong Jerusalem. Mababasa po natin ito sa mga awit 48:1-3. Pakibasa nga, Pastor Ray. Dakila ang Panginoon at marapat purihin sa lungsod ng aming Diyos ang kanyang banal na bundok. Maganda sa kataasan ang kagalakan ng buong lupa, ang bundok ng Sion. Sa malayong hilaga ang lungsod ng dakilang hari. Sa loob ng kanyang kuta ay ipinakita ng Diyos ang sarili bilang isang tiyak na tanggulan. Okay, so mapapansin pa rin po natin doon po sa mga awit 69:35 ay ganito ho ang binabanggit. Sapagkat ililigtas ng Diyos ang Sion at muling itatayo ang mga lungsod ng Huda. At ang mga lingkod niya ay maninirahan doon at aangkinin iyon. Yan ho ay ilan sa mga references at ganoon din po sa mga awit 74:2, mga awit 82:2-5 at mga awit 125:1-2. So yan po ay makikita natin na madalas na ang Sion ay tinutukoy ang lungsod ng Jerusalem sa kabuuan. Nang itayo po ni Haring Solomon, inyong mga kapatid maalaala, na ang itinayo po ni Haring Solomon ang templo sa Jerusalem, ang kahulugan po ng Sion ay lumawak. Okay, lumawak pa po ito upang isama ang lugar ng buong templo. Mababasa po natin yan sa mga awit 2:6. Gayon may inilagay ko ang aking hari sa Sion, sa aking balal na burol. Yan. Dito po sa 132:13, ang sabi pong ganon, mga minamahal, sapagkat pinili ng Panginoon ng Sion, kanya itong ninasa para sa kanyang tirahan. So dito po ay makikita natin na ang templo ay tumutukoy po sa Jerusalem at kahulugan po ng Sion ay lumawak upang isama pa ang lugar ng templo. So ito po ang kahulugan na ating makikita sa hula ng Jeremias 31:6. Ang sabi po doon sa Jeremias 31:6, halika, umahon tayo sa Sion, sa Panginoon na ating Diyos. So ganun po ang naging description ng Sion. Okay? Ang lumang tipan po, sa lumang tipan po, ang Sion ay ginamit bilang isang pangalan para sa lungsod ng Jerusalem sa Isaiah 40:9. Ito rin ay tinukoy upang sa lupain ng Huda, Jeremiah 31:12,
at ang bansang Israel sa kabuuan. Mababasa po natin sa Zechariah 9:13. Kaya ito hong Sion ay napakalawak po ng nasakop, mga minamahal. Sa ating pong pag-aaral, ang particular na chapter ay makikita po natin ang meaning ng kagandahan po ng mga awit 122. Dito ho pinalawak ito kung papaano naging significant sa bayan ng Israel itong awit 122. Okay? Ito hong awit 122 ay nasa ating leksyon na isang partikular na chapter na binibigyang diin na ito po ay kabilang sa mga tinatawag na Song of Ascents. Okay? Song of Ascents na ito po ay inaawit ng masaya ng mga manlalakbay papaakyat po sa Jerusalem upang alalahanin ang pagliligtas at pag-aaruga ng Panginoon sa kanyang bayan sa panahon ng sila ay nabubuhay pa sa ilang. So ito po ay 122 na mga awit ay isang awit na masayang awit po ito. Papaakyat po sa Jerusalem sapagkat sila ho ay pinapaalalahanan ng kanilang naranasan sa piling ng Panginoon paano sila iniligtas sa ilang. Kaya ito po ay bahagi rin sa mga talatang 1 hanggang 9 ng kapitulong ito ay nagpapahayag po ng pananabik ng mga manlalakbay pagdating po nila sa Jerusalem. Kaya yun po kasi yung presensya ng Panginoon ay kumakatawan sa Jerusalem. Okay? Ang mga pilgrimages sa Jerusalem ay masayang okasyon kapag ang bayan ng Diyos ay nagsasama-sama 3 beses po sa isang taon upang gunitain ang kabutihan ng Diyos sa kanila noong nakaraang at sa kasalukuyan. Ito po ay mababasa natin sa Deuteronomy 16 verse 16. Meron silang 3 beses ng mga sineselebrate ng mga pista na nagpapaalaala sa kanila ng kabutihan ng Panginoon. Ito rin, sa chapter na ito, doon sa verse 4 particular, ay binabanggit po dito yung tinatawag nating patutuo ng Israel. So ang Jerusalem po ay sentro ng buhay ng bansang Israel dahil ito po ay naglalaman ng patutuo ng Israel. Mababasa po natin yan sa mga awit 122 verse 4, at ang trono para sa paghatol. So ito pong dalawang ito na binabanggit dyan sa particular na verses na yan, 122 verse 4, patutuo ng Israel, at ang mga awit, verse 5, yung trono para sa paghatol, ito ho'y napaka-importante. Significant po ito sapagkat ang tabernakulo ay tinatawag pong tabernakulo ng patutuo o ang sanktuaryo. Okay? At dito rin po ay mababasa natin yung kaba ng patutuo na makikita po natin sa Exodus 25 verse 22. Mga minamahal, kaya nga ang mga tronong itinakda para sa paghatol ay inilalarawan ang judicial system sa Jerusalem. So kung saan nirirepresentahan ng presensya ng Diyos. Dahil sa presensya ng Diyos, mayroon pong justice na tayo'y masusumpungan. Kaya nga ang nagiging masaya sa kanila, yung pilgrimage, yung paglalakbay nila, yung kaya tinawag na Song of Ascents, sa kanilang paglalakbay pataas doon sa sentro na kung saan ay nagpapaalaala ng presence ng Panginoon. Sa Sion o sa Jerusalem, ang pilgrimage po nila ay umaasa silang makakakamit sila ng hustisya sa paghahanap nito. Ang katapatan ng Diyos, okay? At ang pagbibigay ng hustisya sa mga tao ay hindi kailanman dapat paghiwalayin. Kaya dito sa mga awit 122 verses 6 to 8, binanggit din po dito ang lugar kung saan ay nananalangin ang mga awit na kapayapaan. So doon sa presensya ng Diyos, doon sa Sion, ay nagiging masaya ang paglalakbay ng mga awit sapagkat ito po ay lugar kung saan mararanasan nila ang kapayapaan. Sapagkat ang presensya ng Diyos sa Jerusalem, sa Sion, ay mayroong dulot na kapayapaan. Wow. Kaya mga minamahal, sa tuwing tayo po ay aawit nitong awit na ito, ay maalaala natin na ang Diyos ay Diyos ng hustisya at ang Diyos ay Diyos ng kapayapaan. Ito po ay napakagandang ating pong tignan, mga minamahal. So yung pong presensya ng Diyos sa kanilang kalagitnaan o sa ating kalagitnaan din ngayon ay magdudulot po ito sa atin ng lubos na katiwasayan ng kalooban
at kapayapaan. So bilang ang Diyos ang sentro ng ating pong pag-aaral dito sa pananabik na maranasan ang kanyang Siyon sa ating buhay. Yun, no? Siya ang Siyon ng ating buhay. Ay mararanasan natin ang lubos na kapayapaan sa pagitan ng Diyos, pagitan natin, at ang Diyos mismo ang maghahari sa ating buhay. Doon natin naranasan na ang Siyon ay kumakatawan sa presensya ng Diyos sa sentro ng ating pong pagsamba sa ating buhay. Maraming salamat. Napakaganda, kaibigan. Ang paliwanag ni Pastor Jerry na ang bawat isa sa atin ay wala nang ibang hinahanap na pinananabikan, kundi ang Panginoon Diyos, ang kanyang presensya. Nga lang, hanapin mo. Noong unang panahon ay hindi lang kung saan-saan, kundi merong itinalaga ng Panginoon Diyos ayon dito sa Banal na Sulatan na ang kanyang bayan ay hahanapin siya unang-una. Sinabi na nung una natin, ang unang punto ay sa may templo, sa may santuaryo, maliit, doon sa lugar na yon. Eh si pastor, ang pinalawanag niya pinalawak na, buong Jerusalem na. Tapos kumakatawan na ng buong Israel, mga kapatid. Kaya napakaganda nito. At wala nang ibang pupuntahan. Ang sinasabi nito ay ang pagsamba na pinananabikan ng bawat isa para magkaroon tayo ng kapayapaan at kasiyahan at merong magandang karanasan habang tayo ay nasa Panginoon Diyos, sa kanyang santuaryo at saan matatagpuan? Sa Jerusalem. At doon makikita natin ang syudad ng Panginoon Diyos, mga kaibigan at mga kapatid. Kaya napakaganda nito. Ang pangatlo nito ay ang Siyon na pinananabikan natin sa presensya ng Panginoon Diyos ay hindi lamang doon sa santuaryo o sa templo sa Jerusalem, kundi meron ding sinasabi doon dito sa God's presence in the world. Pastor Joel, anong ibig sabihin nito? Siguro, Pastor, bago ko talakayin yung sa pangatlong puntos, napaka-comprehensive nung talakay ni Pastor Jerry, ganda ng mga points na binitawan niya po doon. Kasi tayo, may tendency rin kasi tayo, kahit sino man sa atin, gusto natin makapunta, parang pilgrimage din to sa atin pag pumunta ka ng Israel. Ako, di pa po ako nakapunta doon, pero ito yung paalala sa atin, kasi gusto nga natin, may thinking kasi tayo na doon sa Jerusalem, pag nandun ka parang damang-dama mo yung nilakaran ni Jesus, yung presensya ni Jesus, kasi alam mo parang sobrang lapit mo sa point. Pero meron tayong great caution na kailangang tingnan sa mga bagay nito. Una-una, yung tinatawag natin na pagpunta tayo doon, ingatan din natin kasi costly po ang pagpunta doon. Yung finances natin. Kung magiging gusto mo nga pumunta doon kasi gusto mo ma-experience yung parang yung presensya ng Diyos doon, makita mo yung lahat ng mga nangyari doon. Pero kung magbibigay ng kabaunan ng utang sa'yo, dahil so costly nga hindi rin siya maging magandang stewardship, Pastor, kasi umutang ka para pumunta doon. Nabaon ka ng husto. So hindi rin magandang pananaw yun. Pangalawa, Pastor, yung motive. Ano motive mo? Kasi pilgrimage nga, di ba? Pupunta sila doon 3 times a year para bilang kanilang panata, para lagi maalala nila yung pagliligtas ng Diyos. Tayo, questionin natin yung sarili natin, yung motive. Yung motive ba natin pagpunta doon? Kasi baka may thinking tayo na pag pumunta doon, baka yung mas lalo ako maligtas, mas lalo ako maging malapit sa Panginoon. Pero sa Biblia, may mga instruction naman dyan repent and be baptized. Patanggapin natin ng Panginoon sa ating buhay. Even hindi tayo makapunta doon, pero sinusunod natin yung instruction ng Diyos. So, let us ask our motives, sa pilgrimage na to ng Jerusalem. Yung pangatlo, Pastor, dito yung tinatawag natin, spiritual significance. Kasi baka mamaya mag-create siya ng idol sa mga nandun, makita mo, ito yung hinawakan boat nila, sinakyan ni Jesus, nila Pedro. Pag hinawakan mo, baka mamaya mag-create siya ng idolatry sa'yo na yun. Doon mag-focus yung life mo, hindi na kay Jesus. Take note, ang focus ng ating pag-aaral, yung presensya ng Diyos na madaman natin. While it is good, makapunta tayo doon, bigyan tayo opportunity ng Panginoon, pero dapat ang sentro pa rin yung madaman natin yung presensya ng Diyos. Yun naman ang purpose ng pilgrimage yung kagilagilalas na kapangyarihan na ginawa ng Diyos sa nakalipas. Yung history, hindi mismo yung object itself, kundi yung ginawa ng Diyos sa nakalipas. So dito sa point number 3, Pastor, napakaganda nito. So from the sanctuary, from the Jerusalem itself, papunta na sa buong mundo. Ang Zion din pala ay could refer
sa presensya ng Diyos sa sanlibutan. Alam niyo, aklat ng awit, may mga binabanggit din yan, yung prose niya, yung poetry, paano dinidescribe yung kaguluhan ng sanlibutan. Particularly, Pastor, dito sa may mga awit 46, dinidescribe dyan, ginagamit yung mga natural disasters para ipakita dyan yung kaguluhan ng sanlibutan na pwedeng kaharapin ng bayan ng Diyos. So ang magiging tanong lang dyan, yung presensya ng Diyos, madadama pa rin ba natin sa kabila ng kaguluhan na nararanasan ng kanyang bayan? Tunghayan natin, Pastor, yung portrayal ng different images dito sa Psalm 46. Umpisahan po natin sa may verse 2 and 3. Kaya't hindi tayo matatakot, bagaman mabago ang lupa. Bagaman ang mga bundok ay madulas sa puso ng dagat. Bagaman ang tubig nito ay bumula at humugong. Bagaman ang mga bundok ay mauga dahil sa unos niyon. Pag binanggit ito yung parang ginagamit ng Psalmist yung natural disasters, ang ibig sabihin nito, may mga rebellious nations, may mga kaguluhan na nangyayari sa kapaligiran. And even sa time natin, nararanasan natin to, Pastor. Even nga, di ba, sa Israel ngayon, ongoing pa rin yung battle doon. Iba't ibang mga problema na nararanasan, bunsod nitong mga tinatawag na wicked in the world. Kaya dito rin, Pastor, iakyat natin yung basa sa Psalm 93, 3-4, at Psalms 124, 2-5. Tinaman natin yung description dito ng kaguluhan, no, na ginagawa ng mga wicked. Ang mga baha ay tumaas, O Panginoon. Ang mga baha ay nagtaas ng kanilang ugong. Ang mga baha ay nagtaas ng kanilang mga alon. Higit na makapangyarihan kaysa sa dagundong ng maraming tubig, kaysa sa malalakas na hampas ng alon sa dagat. Ang Panginoon ay tanaas, ay kanyang kapangyarihan. Yan, sa mga awit naman, Pastor, 124, talata ay 2-5. Kung hindi ang Panginoon ang naging nasa panig natin, nang ang mga tao ay magsibangon laban sa atin, nilamon na sana nila tayong buhay, nang ang kanilang galit ay mag-alab laban sa atin. Tinabunan na sana tayo ng baha. Dinaanan na sana ng agos ang ating kaluluwa. Dinaanan na sana ng gagalit na mga tubig ang ating kaluluwa. So dito, dinidepict dito, Pastor, ginamit yung mga natural calamities, mga disasters para ipakita yung kaguluhan ng iba't ibang mga nations. Para ipakita na sa sanlibutan ito, nandito na yung mga kaguluhan. Mga pangyayari na even tayo na bayan ng Diyos, wala po tayong control, wala tayong kapangyarihan para kontrolin ito. Nagbibigay lamang po ito ng leksyon sa atin at idea na sa kabila ng mundo na ginagalawan natin, yung presensya ng Diyos nagbibigay control sa lahat ng mga bagay. May thinking na, I think nabanggit natin ito sa mga previous studies natin na meron isang concept na, yun nga, ang Diyos naglalang. Pero ang Diyos na naglalang ito, after He created things, iniwan niya yung kanyang nilalang at hindi siya involved sa affairs ng kanyang nilalang. Pero dito, Pastor, pag binanggit yung word na Zion, nire-representahan niya na sa kabila ng kaguluhan, waging wars, iba't ibang mga problema ng buhay, nandun yung presensya ng Diyos. Ang na-appreciate ko sa beauty dito, Pastor, ng pag-aaral natin, while reading itong mga binasa ni Pastor Urbi, especially pag binasa niyo yung whole chapter niyan, kasi portion lang po yung binasa natin na kahit ang mundo nire-reject ang Diyos, nananatili ang presensya ng Diyos sa atin. Kaya, alam mo, pag may mga, di ba, nung bagong Adventist po ako, siyempre, yung nakakarinig ka ng iba't ibang mga pangangaral, na parang ganito, pag sa huling mga kapanahunan, ganito yung mangyayari. Alam niyo, Pastor, sa totoo lang nung bago ako, nakakapag-create siya ng parang takot sa akin. Parang, ganito ba to? Parang may commotion sa puso ko eh. Ganito pala eh. Parang, siyempre sa Biblia, yun naman yung language na ginagamit eh, kaguluhan sa mga huling araw, na we-witness natin sa kapaligiran natin, kahit manood ka nga dyan sa mga social media, may mga biglaan na lang mga binabaril, nasyon, laban sa nasyon, iba't ibang mga kaguluhan. Pero alam niyo, Pastor, nung binabasa ko itong aklat ng Psalm, na-comfort ako. Personally, ako po, ito reflection ko personally from this perspective, na kahit tayo, dumarating tayo sa punto na hindi na natin pinagkakatiwalaan ng Diyos sa mga bagay na nangyari sa atin. Kasi tinatawag, external locus to eh. Wala tayong control dito. External ito.
May mga bagay minsan na ginagawa natin yung best natin para kontrolin. Pero in reality, Pastor, wala tayong control kahit yung gulo ng lupa, gulo ng sanlibutan, gulo kung saan mang lugar. Wala tayong control. Pero nire-remind tayo nitong aklat ng mga awit na kahit sa magulong sanlibutan, nandun ang presensya ng Diyos. Control ng Diyos ang lahat ng mga bagay. And even the world rejects Him, God does not abandon the world. Ito yung message ng Book of Psalm, na yung presensya ng Diyos, hindi niya hahayaang aalisin ito sa mga taong nagtitiwala sa Kanya. He is present by being among His people. Sabi pa dito, no matter how bad things appear, God's presence is here in the world, and we can draw personal hope and encouragement from knowing His truth. So, mga kapatid, hold on lamang tayo. Alam ko, tayo may iba't ibang mga kaguluhan tayo sa buhay. Pinansyal, social, economic, spiritual, physical. Ang daming kaguluhan na nararanasan natin. Pero gusto ko kayong i-assure mula dito sa pag-aaral ng aklat ng mga awit na ang Zion, nire-representahan niya na kahit sa magulong sanlibutan, nandito ang presensya ng Diyos. So, kung nandito ang presensya ng Diyos, control ng Diyos yung buhay natin. Control ng Diyos yung mga bagay na hindi natin control. Control ng Diyos yung mga bagay na hindi natin nakikita. Kaya ang sabi ng awit, pagtiwalaan natin siya. Ibigay natin yung ating sarili na, alam mo yun, kahit dumarating tayo sa point na hindi na natin siya madama, dumarating sa point na sobrang gulo na ng sitwasyon, but the Psalter gives us the assurance His presence is here with us. Nananatili yung kanyang presensya. So kung ang presensya ng Diyos nandito sa atin, nagbibigay ito ng comfort sa atin. Parang gusto kong bigyan ito ng analogy before I i-end ko itong aking presentation regarding dito. Yung aming 8-year-old na anak, nag-win siya sa kanyang mama nung 5 years old siya. Kasi 5 years, until 5 years siya sa nanay niya eh. Sa akin na siya, no, hanggang ngayon na nag 8 years old na siya, parang minsan natanong ko siya, kasi hanggang ngayon, Pastor, tutulog yun kasama ko. Nakahiga pa yun dito ko. Pag hindi niya ako kasama, hindi siya nakakatulog. So minsan, may conversation ako sa kanya, natanong ko siya, sabi ko, bakit lagi ka nalang nakabraso sa akin? Ano bang nararamdaman mo? Ano bang meron sa akin? Alam mo yung sagot niya, Pastor, na-strike sa akin yun, nire-relate ko to dito. Sabi niya, kasi pag nandito ka sa tabi ko, yung presence mo, Papa, may comfort ako. Amen. Nararamdaman ko yung comfort. Pag wala ka, Papa, hindi ako comfortable. So, hindi ba parang ganun din sa atin, Pastor? Pag wala yung presensya ng Diyos sa atin, hindi tayo komportable. Parang hindi payapa yung buhay natin. Ganun din sa sanlibutan natin. Kaya mapalad tayo mga Kristiyano na binigyan tayo ng ganitong mensahe na ang Zion, nagre-represent din pala siya ng presensya ng Diyos sa magulong sanlibutan. So ano pwede natin gawin? Pagtiwalaan natin ang Diyos kahit sa magulong sitwasyon. Bigyan natin ng comfort yung sarili natin. Alam mo, yung mga bagay gusto natin gawin. Pero hindi natin magawa eh. Tanging ang Diyos lang kasi may control. Pagtiwalaan natin siya kasi siya ang may hawak ng lahat ng mga bagay. Yung success natin sa buhay, nakadepende pa rin yan sa presensya ng Diyos. Kaya, mga kapatid at mga kaibigan, huwag nating alisan ang presensya ng Diyos sa buhay natin. Kasi once na mangyari yan, hindi tayo payapa. Once na mangyari yan, hindi tayo komportable. So, ang comfort lamang ng buhay natin sa magulong sanlibutan, yung presensya ng Diyos na nire-representahan ng Zion or Zion. Aming salamat. Napakaganda. Sa pangatlong punto, kaibigan, ay hindi mo na hahanapin ang Panginoon Diyos papunta sa doon sa Jerusalem. Kundi kahit din sa templo ng Jerusalem. Kundi mahahanapan mo na ang Panginoon Diyos, matatagpuan mo na sa lugar na kung saan ikaw ay mananalangin. Dahil doon, buong sanlibutan ay makikita mo, mararanasan mo, matatagpuan mo ang presensya ng ating Panginoon Diyos. Kaya meron tayong pag-asa na ang Panginoon Diyos ay hindi hiwalay sa atin. Amen. Kundi lalapit tayo sa Kanya anywhere dito sa balat ng lupa dahil matatagpuan mo siya at doon mo siya pwedeng sambahin. Nga lang, meron itinuring ang bawat sa atin na tagpuan bilang isang mananampalataya sa kapilya, sa simbahan. At yan ay pinapalagay nating templo. Kaya nagpapatayo tayo ng simbahan dahil doon tayo pumapasok at doon natin matatagpuan ang Diyos mismo
bilang isang mananampalataya, kasama natin ang ating mga kapatiran para ibigkas ang sukdulang pagsamba sa Panginoon Diyos sa mga awitin, sa kanyang mga salita at mga panalangin doon sa simbahan na itinalaga ng bawat isa sa atin. Amen. Pero kahit saan ka man, ay pwede mong matagpuan ng Panginoon Diyos Amen. sa iyong panalangin at Amen. pagsamba sa Kanya. Amen. Sa mga panghuling salita natin, mga kapatid, ay masasabi mo, Pastor Jerry? Dito huling bigkas. sa ating leksyon ay nakita natin na ang Sion ay isang simbolo ng presensya ng Diyos. Ang lugar po kung saan ang Panginoon ay namamagitan para sa kanyang bayan at sila po ay iniingatan. Tulad po ng mga Israelita sa nakaraan, ay dapat po natin panatilihin tayo'y nananabik sa pagnanais Amen. na maging malapit sa presensya ng Diyos na makapangyarihang sa lahat. Na tulad po ng sinasabi dito, bilang huling talata ko, Pastor Joel, ang mga nagtitiwala sa Panginoon, mga awit 125, verse 1 and 2, ang mga nagtitiwala sa Panginoon ay gaya ng bundok ng Sion. Ano po yon? Na hindi nakikilos, kundi nananatili sa buong panahon. Kung paano nga mga bundok ay nakapalibot sa Jerusalem, gayon ang Panginoon ay nakapalibot sa kanyang bayan mula sa panahong ito at magpakilanman. Ganyan ho ang presensya ng Diyos sa ating buhay, nagdudulot ng katatagan sa lahat ng mga nangyayari sa ating buhay. Pagpalain po kayo ng Panginoon. Kaya nasain natin, Pastor, yung presensya ng Diyos. Kasi kaya tinan yung mga bundok, it teaches us yung spiritual concept. Kung nasaan yung presensya ng Diyos, nandun yung protection. He is interceding for us. Siya ay namamagitan sa ating buhay. Kaya ito yung ating nasain or idalangin sa ating buhay na palagi tayong nasa presensya ng ating Panginoon. Kasi kung nasa presensya tayo ng Diyos, nandun yung security, protection, comfort, and peace. Yeah. So pagpalain po ang ating pag-aaral. Ang Panginoon Diyos, kung tumatawag siya noong unang panahon ay na mas mataas na lugar, paakyat ang mga tao upang sambahin ang Diyos. Ay hindi na ngayon. Kahit nasaan ka, kahit nasa ilalim ka, kung ikaw ay tatawag sa Diyos, umaakyat na yung iyong damdamin, ang iyong diwa, ang iyong puso, at nagbigay ka ng pagsamba sa Kanya at kapurihan sa Kanyang banal na pangalan. Kaya kaibigan, purihin ang Panginoon Diyos, napakabuti niya, matatagpuan natin siya, kahit saang lugar ka, ay makakatawag ka sa Kanya at magbibigay ka ng tunay na panalangin, pagsamba, at pagbigay galang at kapurihan sa Kanyang banal na pangalan at sundan ang Kanyang mga yapak ng ating Panginoong Yesus at magkaroon tayo ng pag-asa ng kaligtasan at kapayapaan habang tayo ay nasa Kanya sa magitan ng pagsamba at panalangin ng bawat isa sa atin, kaibigan. Kaya tanggapin mo si Jesus bilang manunubos at tagapagligtas at sambahin mo siya sa tamang paraan ng pagsamba upang magkaroon ka ng tunay na kapayapaan, kagalakan at pag-asa ng kaligtasan, kaibigan. Amen. At bago tayo magtapos, makakarinig tayo ng isang awitin at hingin natin kay Pastor Joel ang isang huling panalangin. To heaven, a fragile soul was losing ground, sorting through the earthly bubble. Heaven heard the sound. This was a distinction, no successes, only tries, yet gazing down on this unlovely one, there was love in heaven's eyes.
that feelings like me, amazed by the grace we can find in heaven's eyes. Okay, so Joel. Tayo po'y manalangin. Salamat, O Diyos, na ang inyong presensya na sa pamamagitan ng pagtuturo ng Siyon, naramdaman namin na hindi nyo kami iniiwan. Amen. Naramdaman namin na maging sa templo man, sa lugar man ng Jerusalem, kahit saan man nandito sa sanlibutan, nandun ang inyong presensya upang magbigay ng proteksyon sa inyong mga anak. Amen. Ang aming dalangin na lagi po namin kaming maging mauhaw sa inyong presensya. Lagi naming nasain na makasama namin ang inyong presensya. Ayaw namin, Panginoon, ng mga bagay ng sanlibutan. Gusto namin na ang presensya, sa presensya ng Diyos, mauuhaw kami. Amen. Bigyan nyo kami ng kapanatagan, Panginoon. Kagaya ng ipinagkakaloob ng Siyon na ito, bigyan nyo po nawa kami ng kapanatagan. Bigyan nyo po kami ng kapayapaan. Amen. Bigyan nyo kami ng proteksyon Yes. sapagkat sa inyo lamang masusumpungan ang lahat ng mga ito. Amen. Ano man ang pinagdadaanan, maging ng aming manonood o maging kami sa aming personal na buhay, mapanatag kami sapagkat ang presensya ng Diyos ay kasama namin. Amen. Pagpalain kami, ibuhos ang inyong pagpapala. Salamat sa pakikinig sa aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. 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 Kaibigan, patuloy kitang inianyayahan sa programang Oras ng Pag-aaral sapagkat mahal ka ng Diyos kagaya ng pagmamahal namin sa iyo.